Si Paul Greyrat ay isang mahalagang karakter sa mundo ng Mushoku Tensei. Siya ay kilala bilang ama ni Rudeus at dati ay naging leader ng kilalang grupo ng mga adventurer na tinatawag na Fangs of the Black Wolf. Nung 12 years old pa lang siya, napagdesisyonan ni Paul na iwan ang kanyang tahanan. Dahil dito, iniwan niya ang kanyang apelyido na Notos at naglakbay upang makipagsapalaran sa mundo na mag-shape sa kanyang buhay. Ang adventures na ito na puno ng challenges at growth ay isang patunay sa resilience at determinasyon ni Paul. Kapansin-pansin na naging sobrang popular ang buhay at adventures ni Paul at dahil doon ay may ginawa pa ang isang video game na tinatawag na Mushoku Tensei Paul Gaiden. Ang game na ito ay malalim na sumisilip sa mga pangyayari sa buhay ni Paul bago siya nanirahan kasama ang kanyang asawa na si Zenith at bago ang kapanganakan ng kanilang anak na si Rudeus. Malinaw ang kagustuhan ni Paul sa mga babaeng aktibo at masigla. Hindi siya mahilig sa karaniwang mga anak ng nobles na sobra sa makeup at namumuhay ng hindi aktibo. Makikita ito sa kanyang pagpili ng mga kasama at sa kanyang pakikitungo sa kanila. Limited lang yung interest ni Paul sa academics. Para sa kanya, karamihan sa subjects ay nakakatamad at unengaging. Gayunpaman, merong isang exception, at iyon ay yung swordsmanship. Ang passion niya sa espada ay ang tanging bagay na nagpapapasok sa kanya sa classroom at kahit paano, ito ang nangingibabaw sa kanyang atensyon. Ang pagmamahal ni Paul sa swordsmanship ay hindi lang isang fleeting interest. Talagang mahusay siya dito na nagsanhi ng pagkuha niya ng recognition bilang isa sa pinakamagaling na swordsman sa series. Ang kanyang prowess sa espada ay ang defining aspect ng kanyang karakter. Hindi, wow. Ang romantic life naman niya ay komplikado. Ikinasal siya kay Zenith, ang babaeng minahal niya ng lubos, at bumuo sila ng pamilya ng magkasama. Gayunpaman, dahil sa isang maling desisyon ay nagkaroon siya ng affair kay Lilia, yung maid nila. Magaling kang kupal ka! Nagsani iyon ng isang anak at malaking family drama. Sa kabila nito, ang pagmamahal ni Paul sa kanyang pamilya ay evident. Siya ay isang devoted na tatay at asawa kahit na siya ay flawed. Ang relationship niya sa kanyang anak na si Rudeus ay halong love, pride at occasional conflict. Meron silang moments of bonding lalo na kapag nag-training sila ng espada. Gayunpaman, ang misunderstandings at sariling imperfections ni Paul ay minsan nagpagulo sa kanilang relationship. Ngunit kahit na ganun, ang bond nila ay hindi makakaila. Lalo na nung inalay niya ang kanyang buhay para iligtas si Rudeus. Bilang dating leader ng Rank S Adventurer Guild, komplikado ang naging relasyon ni Paul sa mga kasapi nito. Bagamat marami silang nagawang tagumpay, hindi lahat ng iyon ay maganda. May ilang miyembro na may sama ng loob kay Paul na nagpapahiwatig ng mga nakaraang hindi pagkakaunawaan o alitan. Gayunpaman, ang exact nature ng disputes na ito ay nananatiling mystery na dumadagdag sa lalim ng karakter ni Paul. Sa buong series, maraming characters ang nakilala ni Paul at ang bawat relasyon na iyon ay nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng kanyang personalidad. Whether ito ay sa kanyang friendships, rivalries, or fleeting encounters, ang bawat isa sa kanyang interactions ay nagdadagdag ng layers sa kanyang karakter. Si Paul ay isang character of contrasts. Siya ay mapagmahal na tatay at asawa, isang magaling na swordsman, pero isa rin siyang lalaki na may flaws at regrets. Ang kanyang relationship ay nagpapakita ng isang lalaking sinusubukang hanapin ang kanyang lugar sa mundo, bumabawi sa kanyang mga pagkakamali at pinoprotektahan ang mga taong mahal niya. Hindi lang siya isang tatay, kundi isang bihasang adventurer din. Ang kausayan ni Paul sa espada ay top-notch. Nakamit niya ang kanyang advanced rank sa tatlong pangunahing sword style, ang Sword God, Water God, at North God. Dahil dito isa siyang formidable swordsman sa series. Ang kanyang proficiency ay hindi limited sa isang espada lamang. Kaya niya ding mag-dual wielding, ang paggamit ng dalawang espada ng magkasabay. Bago mag-settle down, pinangunahan ni Paul ang isang S-rank adventurer group na tinatawag na Fangs of the Black Wolf. Ang grupo na ito ay kilala sa kanilang strength at achievements at sa ilalim ng pamumuno ni Paul, sila ay tumanggap ng maraming mahihirap na quests at missions. Malinaw ang katapangan ni Paul sa maraming sitwasyon. Isa sa pinakatumatak ay noong teleportation labyrinth incident. Sa isang matinding labanan laban sa isang Hydra, ginawa ni Paul ang ultimate sacrifice. Siya ang sumalo ng isang fatal blow na dapat tatama kay Rudeus na nagligtas doon. Ang act of selflessness na ito ay nagresulta ng pagkahiwa ng katawan niya sa kalahati dahil sa Hydra na nagmarka ng kanyang tragic end. Matapos ang kanyang adventurer days, naging isang knight si Paul sa isang border village. Ang kanyang heroic build at reputation ay ginawa siyang isang figure of respect and trust. Nakikita siya doon bilang isang protector na nagsisigurado ng safety ng village residents sa kahit anong threats.
Ang mana catastrophe ay isang malungkot na pangyayari na nakaimpluwensya sa marami at kabilang doon ang pamilya ni Paul. Sa dami ng nawala, kabilang ang kanyang minamahal na asawa na si Zenith, ay kinuha ni Paul ang initiative na buuin ng Fedowa Search Group. Ang primary mission nila ay maghanap ng mga survivors sa Fedowa region matapos yung catastrophe. Ang kanyang leadership at determination sa mga oras na iyon ay pinapakita ang kanyang unwavering commitment sa kanyang pamilya at sa well-being ng iba. Ang buhay ni Paul Greyrat ay isang kombinasyon ng pakikipagsapalaran, kagitingan at personal na hamon. Maaari itong maging sa pagpapamuno sa isang grupo ng mga adventurer, pagtatanggol sa isang nayon o paghahanap sa mga nawawalang mahal sa buhay. Ang tapang at determinasyon ni Paul ay laging kumikinang, na ginagawa siyang isang hindi malilimutang karakter sa series. Kahit na ang kanyang buhay ay puno ng heroics at adventures, marami rin siyang hinaharap na mga hamon at pagsubok sa buhay niya. Ang mga pagsubok na ito ang naghubog sa kanya bilang isang tao at nakaimpluwensya sa maraming niyang desisyon. Yung mana catastrophe ay isang turning point sa buhay ni Paul. Ang pangyayaring ito ang nagsanhi ng pagkahiwalay niya sa pamilya niya na nagdala sa kanya sa malalim na kalungkutan. May kita ito mula sa kanyang balbas at tila pagod na eye bags na mga pisikal na manifestation ng kanyang emotional na sakit. Ang bigat ng pakiramdam na hindi niya alam kung ano yung kapalaran ng mga minamahal niya ay unbearable na nagsanhi ng pagpapakalunod niya sa alak. Ang kanyang drinking habit ay paraan niya na matakasan yung nakakatakot na bangungot na binigo niya ang kanyang pamilya. Ang karakter ni Paul ay hindi walang controversy. Isa sa pinaka-debated aspects ng kanyang past ay yung relationship niya kay Lilia. Yung actions ni Paul kasama si Lilia during their student days ay questionable. Kahit na napapatawad na siya ni Lilia, yung incident na yon ay nananatiling dark spot sa history ni Paul. Dagdag pa dito, ang kanyang affair kasama si Lilia, kahit nakasal na siya kay Zenith, ay pinapakita ang complexities ng kanyang relationship. Ang actions na iyon, combined sa kanyang past womanizing tendencies, ay nagpapakita ng isang lalaking nahihirapan sa kanyang desires at commitments. Yung reunion ni Paul at ni Rudius matapos yung mana catastrophe ay isang significant moment of realization para sa kanya. Yung initial reunion nila ay malayo sa masaya, kung saan nagbatuhan ng suntok at accusations ang dalawa. Na-highlight ng realizations ni Paul ang kanyang moments of clarity, kung saan naiintindihan niya na naging unfair siya kay Rudius. Ang pangyayaring ito ay yung turning point sa kanilang relationship na humantong sa kanilang heartfelt reconciliation. Sa kabila ng kanyang flaws at complex character, siya ay may mahalagang role sa Mushoku Tensei. Ang kanyang influence sa story at characters, lalo na kay Rudius, ay hindi makakaila. Ang paglalakbay ni Paul na nagsimula bilang isang carefree adventurer hanggang sa maging dedicated na tatay ay pinapakita ang challenges ng parenthood at personal growth. Ang kanyang relationship kay Rudius ay blend ng tough love, mentorship at genuine affection. Yung teachings ni Paul, both in swordsmanship at life lessons, ang humubog sa kung ano na ngayon si Rudius. Ang kanyang ultimate sacrifice, ang pag-alay ng kanyang buhay upang iligtas si Rudius, ay patunay ng kanyang unwavering love sa kanyang pamilya. Ang actions, decisions at maski ang kanyang pagkakamali ay nag-iwan ng lasting impact sa series. Ang kanyang affairs kasama si Lilia at yung family drama ay nagdagdag ng layers sa story na nagsanhi ng pagiging mas intricate at engaging nito. Ang kanyang pamumuno sa Fangs of the Black Wolf at ang kanyang mga pagsisikap pagkatapos ng mana catastrophe ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon at katatagan. Kahit pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kanyang alaala ay patuloy na nakaimpluwensya sa mga desisyon at landas ng mga karakter, lalo na kay Rudius. Ang karakter ni Paul ay nagsisilbing reminder na ang mga tao ay complex at puno ng strength at weaknesses. Ang kanyang journey from womanizer hanggang sa maging devoted father ay nagtuturo sa audience tungkol sa redemption, growth at challenges sa buhay. Ang kanyang mga pagkakamali, lalo na kay Lilia at initial reunion niya kay Rudius, ay hina-highlight ang importance ng understanding, forgiveness at communication. Sa broader narrative ng Mushoku Tensei, isang simbolo si Paul ng human imperfection at growth. Ang kanyang character development mula sa isang batang runaway patungo sa isang leader at pagkatapos sa isang ama ay sumasalamin sa pangunahing tema ng series. Ang idea ng second chances, growth at ang journey ng buhay. Para sa maraming tagahanga, si Paul ay nananatiling isang hindi malilimutang karakter. Ang kanyang maraming aspeto ng personalidad kasama ang kanyang tunay na mga sandaling kahinaan at lakas ay ginagawa siyang relatable. Kahit na hindi siya palaging gumagawa ng pinakamahusay na desisyon, ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya at ang kanyang ultimate sacrifice ay nag-iwan ng malalim na impresyon na ginagawa siyang isang minamahal na karakter sa Mushoku Tensei Universe.
At dyan nagtatapos ang video ito. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng content, ay huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. Oni-chan?